Sa panahon natin ngayon, madalas tayong makakita ng hindi pagkakaunawaan, pagtatalo at pananakit ng damdamin. Minsan, ang simpleng hindi pagkakaunawaan ay lumalaki at nagiging malaking gulo. Pero alam mo ba na may isang simpleng katangian na makagagawa ng malaking pagbabago sa ating mga ugnayan? Ito ay ang tinatawag na empathy. Marami na ang nakakarinig nito, pero ano nga ba talaga ang empathy? At bakit ito napakahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay, sa pamilya, sa paaralan, at maging sa paglutas ng mga problema tulad ng pambubuli? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang kahulugan ng empathy, kung paano ito ipakita at kung paano ito makatutulong sa atin at sa ating kapwa. Kung gusto mong matutong umunawa ng higit pa, manatili hanggang dulo. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang bell para sa mga susunod nating talakayan. Ang empathy ay madalas itong mapagpalit sa salitang sympathy o simpatya, pero magkaiba po sila. Ang sympathy ay ang pagkaawa o pagdadalamhati sa sitwasyon ng iba. Eto halimbawa, nakakaawa naman ang nangyari sa kanya. Ang empathy naman ay ang paglalagay ng sarili sa pwesto ng iba. Ito ay ang kakayahang unawain at damhin ang nararamdaman ng ibang tao kahit hindi mo naranasan ang kanilang pinagdadaanan. Sa madaling salita, ang empathy ay ang pagsasabi sa sarili. Kung ako ang nasa kanyang kalagayan, ano ang mararamdaman ko? Ano ang kailangan ko? Hindi ito nangangahulugang sumasang-ayon ka sa lahat ng ginagawa nila, kundi sinusubukan mong intindihin kung bakit ganoon sila, bakit ganon ang kinikilos nila o nararamdaman nila. Ang tanong, bakit mahalaga ang empathy? Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit kailangan nating linangin ang empathy. Number 1, bumubuo ito ng magandang ugnayan. Kapag nararamdaman ng isang tao na nauunawaan mo siya, lumalakas ang tiwala at nagiging mas matibay ang samahan sa pamilya, magkaibigan o magkatrabaho man. Number 2, naiiwasan ang hindi pagkakaunawaan at gulo. Maraming alitan ang nagsisimula dahil sa panghuhusga agad nang hindi nalalaman ang buong kwento. Sa pamamagitan ng empathy, bago tayo magsalita o kumilos, tinitingnan muna natin ang pananaw ng kabilang panig. Number 3, susi ito sa tamang pagtulong at pakikialam. Gaya na napag-usapan natin tungkol sa tamang intervention at pambubuli, kung may empathy ka, hindi ka magagalit agad. Hindi ka manghuhusga at makikita mo ang tunay na pangangailangan ng taong tutulungan mo. At number 4, nagpapabuti ito sa ating sarili. Ang pagkakaroon ng empathy ay nagpapalawak ng ating pag-iisip, nagpapababa ng ating pagiging makasarili at ginagawa tayong mas mabuti at mapagmalasakit na tao. Ang tanong, paano nga ba ipinapakita ang empathy? Tandaan, hindi po mahirap gawin ang empathy. Kaya narito ang mga simpleng paraan. Number 1, makinig ng buong puso. Huwag magmadaling sumagot o magbigay ng payo agad. Hayaan mong matapos siyang magkwento at iparamdam mong mahalaga ang kanyang sinasabi. Number 2, iwasan ang agarang panghuhusga. Sa halip na isipin agad na mali siya o ang tanga naman ng ginawa niya, tanungin ang sarili, baka may dahilan siya, baka may pinagdadaanan siya.
Number 3, kilalanin ang damdamin ng iba. Sabihin ang mga katagang tulad nito, naiintindihan ko kung bakit ka ganyan. Naiintindihan ko kung bakit ganyan ang nararamdaman mo. Mahirap talaga ang iyong pinagdaraanan. At number 4, maging bukas sa pagkakaiba. Tandaan na hindi pare-pareho ang karanasan ng bawat isa. Ang paraan ng pagharap nila sa problema ay maaaring iba kaysa sa iyo. At iyon ay ayos lang. Tandaan, ang pagwawalang bahala o pagsasabing masyado ka lang sensitibo or di kaya ay masyado kang OA o pagkukumpara sa kanila sa iba ay hindi po matatawag na empathy. Kung ikaw ay isang magulang o guro, ang empathy ang pinakamabisang pundasyon ng tamang paggabay. Kapag may batang nabubuli, ang empathy ang magbibigay sa kanya ng kapanatagan na naiintindihan natin ang kanyang takot at lungkot. Tandaan mo kaibigan, kapatid, magulang at mga guro, ang empathy ay hindi kahinaan. Ito ay lakas ng loob na makita ang higit pa sa nakikita ng ating mga mata. Sa huli, ang empathy ay ang tulay na nag-uugnay sa puso ng bawat isa. Kung lahat tayo ay magsisikap na umunawa bago humusga, magiging mas payapa, mas maunawain at mas masaya ang ating pamumuhay. Kaya subukan natin itong isabuhay simula ngayon sa ating tahanan, sa paaralan at sa ating komunidad. Ano ang iyong pananaw tungkol dito? May karanasan ka ba kung paano nakatulong ang pag-unawa sa isang sitwasyon? Ibahagi mo naman yan sa comment section. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-share mo ito sa iyong mga kaibigan at pamilya para marami pa ang matuto. Maraming salamat sa panonood. Ingat po tayong lahat at maging mapagmalasakit sa kapwa. Ako po si Kuya Al. Ito po ang aking channel. Pag-usapan natin. Bye!